Okay, good day guys. Meron tayo ngayong i-check na microwave oven. So, ang concern ng customer ay umaandar daw, may power pero walang init na pinoproduce ang ating microwave oven. Maitim na yung kanyang cover wave heat guide. So, bad sign na rin yan guys. Normally, kaya rin nagkakaroon ng ganyan, ng dark spot, na absorb niya yung mga excessive oil na mina-microwave natin guys. So normally, dapat nating linisin after use, lalo yung may mga tilamsik na mga oil sa loob ng ating microwave. Kasi kung hindi natin napupunasan agad, may tendency magiging stain sa ating microwave, and then yung stain na yan pwedeng pagmula ng rusty, and then eto rin, nakaka-absorb din to ng oil na nagpo-produce ng dark spot or pagkasira ng magnetron tip. Okay, check natin. Buksan muna natin. Alam na this kung anong sira nito. Buksan muna natin guys. Okay, tanggalan natin yung mga screw. Taas, angat. Okay. Ayun. Ayan guys, nabuksan na natin. Ngayon, itetest na muna natin siya ng tester. Wag muna nating itetest na diretso, lalo kung may experience na nag-i-spark daw ang ating microwave. So pag nag-i-spark, wag nating diretsong itetest, run ang microwave. So kailangan buksan and then i-test ng tester kung ano man ang sira, kasi baka grounded or shorted ang ating mga parts, especially mga magnetron. Kukuha lang tayo ng tester. Okay guys, ngayon kukunan natin ng output voltage ang papasok na supply sa ating magnetron. Ngayon, isa to sa mabilis na paraan para mag-check ng microwave. Pag good ang supply, pag okay ang supply, papasok sa magnetron, ang hinihinging voltage ay 3.6 or 3 or 4 voltage, ay good ang ating transformer, diode, high voltage diode, at capacitor, at high voltage fuse. Ayan guys. Lagay lang natin sa AC ang ating tester. Ayan, alternating current. Ilagay natin sa terminal ang ating test prod. Okay. Kailangan 3.6 or 4 voltage ang pumapasok sa ating meter. Ibig sabihin, normal ang ating transformer, high voltage fuse, high voltage diode, at high voltage capacitor. Okay. Ayan, on natin. Yun, mandar. Okay. Normal ang input voltage papasok sa magnetron. Yan, nawawala. Kasi nag-enter ba? Yan, nag-click ulit. Yan. Okay. Normal ang ating capacitor
transformer at saka high voltage fuse diode. Pwede naman siyang i-test isa-isa, pero ito isa sa pinakamabilis na test procedure sa microwave. Tawag dito test term. Ngayon, mataas ang chance na magnetron ang sira. Ngayon, pwede natin siyang i-test ng actual. So, shutdown lang muna natin. Unplug. Kukuha lang ako guys ng clamp para pan-test dito. Clamp rod. Okay, may nagra-wrap. Ngayon, ite-test natin yung magnetron. Ilagay natin guys sa resistance. Ayan, normally papaklamp lang natin. Normally ang sira nito open circuit at saka grounded. I-hook lang natin sa kanyang terminal. Ayan, pasensya na guys, wala tayong cellphone holder. Kaya ang hirap gumalaw. Ayan. Meron. Ayan, pinakapit natin sa ating Okay. Lalagay natin to sa body. Ayun. Nakikita nyo guys. Ayan o. Grounded. Grounded siya guys. Sa isang terminal naka-attach ng magnetron. Ibig sabihin, grounded ang ating magnetron. Ayan o. Lapit pa natin. Base naman sa test term na ginawa natin, good ang supply ng magnetron. Ibig sabihin, magnetron lang ang hindi nagre-response ng maayos. Ayan, lalagay ko sa yung isa, yung black na prod na may with clamp. Inattach natin para makita natin ito, ano sa body. Ayun o, grounded o. Lagay natin sa may nagbabuzzer. Ayan. So yan, grounded. Kabilang terminal. Ayan, grounded din. Pero yung continuity niya, ayun, grounded dito sa terminal. Okay. So, ito, papalitan siya ng magnetron at saka ng cover wave heat guide. Nakita natin sa loob guys. Oh. Ayan, sunog na yan. Okay guys.